Ukraine, mga sangkay, natatalo na nga ba sa digmaan laban po sa Russia? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So medyo matagal na po tayong walang update, mga sangkay, since pumutok po ang digmaan ng Ukraine against Russia. Medyo matagal-tagal na po, no? Hindi po natin napag-usapan. So kamustahin po natin ngayon, mga sangkay, dahil mayroon pong report tungkol dyan na tila baga nagpapahiwatig na itong Ukraine ay matatalo na sa digmaan. But bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So ayan po, 1.19 million subscribers na po tayo. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa YouTube, okay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. Eto na nga guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa Ukraine ngayon. Ito po kasi yung balita. Ukraine posibleng matalo sa gera kontra Russia. Alam nyo kung kanino nanggaling, mga sangkay? Galing po mismo sa presidente ng Ukraine. Kay President Zelensky. Siya po mismo ang nagsiwalat, mga sangkay. Kahit ako, mga sangkay, yun din po yung tingin ko, matatalo talaga yung Ukraine. Kasi napakalakas po ng Russia eh. So, tingnan po natin ang balitang to. Nangangamba sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky na matatalo sila sa giyera kontra Russia kung hindi aaprubahan ng US Congress ang military aid para sa kanila. Okay. Military aid. Alam niyo, mga sangkay, nakaraan nga, tinawag po ni former President Donald Trump itong si Zelensky na kulang na lang sabihin na magaling manlimos. Parang ganun po, mga sangkay, yung ibig sabihin ni Trump. Kasi ang nakikita po dito ng mga kakampi ni Trump, mga sangkay, yung mismo galing kay Trump, na itong si Zelensky panay na lamang po hingi sa US. Halimbawa na lamang po yung mga panggera nila, pera, mga sangkay, suporta. So, galing po sa Amerika ang kinukuha. At napakalaking pera, mga sangkay. Kaya lang, ngayon kasing patapos na yung administrasyon ni Biden, nag-iiba po yung ihip ng hangin. Marami po sa Congress ng United States of America ay ayaw na pong suportahan itong Ukraine. At last year pa, mga sangkay, sinasabi na po ito ng mga opisyal doon na hindi na kailangan suportahan ng Ukraine kasi matagal na pong digmaan yan eh. At saka, bukod dyan kasi, may malaking problema yung Amerika ngayon pagdating po sa pinansyal. Mismong bansang Amerika may malaking problema pagdating sa pera. Kaya hirap po sila ngayon na tugunan itong kahilingan ng Ukraine. At kung mananalo si Donald Trump, malabong-malabo na po itong mangyari na pagtulong ng Amerika sa Ukraine. So sa madaling sabi, matatalo po dito ang Ukraine. Sa pakikipagpulong niya sa isang fundraising group, sinabi nito na mahalagang mapagtuunan dito ng pansin sa lalong madaling panahon. Nagbabala rin nito na kung mabibigo sila sa laban na ito, marami pang bansa ang aatakihin ng Russia. Okay, ako, mga sangkay, di ako naniniwala na may mga aatakihin yung Russia eh. Narinig ko na kasi yung mga statement. Ako, hindi ako maka-Russia, mga sangkay. Hindi rin po ako maka-Amerika. Hindi rin po ako maka-China. Pro-Philippines lang ako. Pero ito po yung pag-a-analyze natin, mga sangkay. Tingin ko hindi gagawin ni Putin yun. Kasi may mga statement niya. May mga statement siya, mga sangkay, na sinasabi niya na hindi namin kailangan gawing atakihin yung Europe. Kasi yun po yung yun po yung mga lumalabas kasi sa Intel, yung mga bali-balita na hindi po natin alam kung totoo o hindi. Na ang Russia daw po ay posibleng umatake sa Poland, sa kung saan-saan pa mga bansa like Germany. Pero mga sangkay, kung pakikinggan po natin yung mga statement ni Putin, mukhang malabo eh.
Kumbaga ano na lang to, propaganda para lamang po suportahan itong Ukraine. Alam niyo, isa lang naman madali lang naman kasi talaga ang solusyon dito. Mag-usap ang Ukraine at Russia. Open po ang Russia tungkol dyan, mga sangkay. Kaya nga lang, ang pagkakaalam po natin, nung mga nakaraang mga update natin, may mga lumalabas pong impormasyon, mga sangkay, na kaya hindi matuloy-tuloy yung usapan ng Ukraine at Russia ay dahil po may pumipigil sa West. At sa tingin nyo, sino nga ba ang pumipigil sa West? Para po hindi matuloy yung pagkakaayos ng Ukraine at Russia. Siguro may naiisip na kayo ngayon, mga sangkay. Alam nyo naman kung sino ang hari sa West, di ba? Nagpasa ang US Senate noong Pebrero ng $95.3 billion foreign aid kasama ang para sa Ukraine at Israel. Ngayon, anong nangyari? Ngunit sa ngayon ay hindi pa rin nagtatakda ng botohan si House Speaker Mike Johnson para maipasa ang package para sa Ukraine. Ayun lang. Magkano ulit yun, mga sangkay? Andito yun eh. Ng $95.3 billion. 95.3 billion US dollar. Pero hanggang ngayon, mga sangkay, nakatenga. Wala pong update. Ngayon, ito nga po, may mga nababasa po tayong article regarding dyan, mga sangkay. Mga bago to. Ukraine will lose the war if US fails to approve aid. Ayon po ito kay Zelensky. Ayan, no? Ukraine will lose the war. Kapag hindi daw po nagbigay ng tulong ang Amerika, matatalo ang Ukraine. Kaya sabi po dito, Zelensky, it's important to specifically address the Congress. If the Congress doesn't help Ukraine, Ukraine will lose the war. Ayon po yan kay Zelensky. At ayon po dito, kapag ang Ukraine daw po matalo sa digmaan, marami daw po mga bansa ang aatakihin. This is a fact. Sabi po dito ni Zelensky. Pero, alam po natin mga sangkay na marami po dyan, kwento-kwento na lamang po, hindi talaga totoo. Na-atake yung Russia. Parang, pag tinignan mo kasi ang situation, malabo. Ang Ukraine, kaya humantong sa ganun. Kasi, ang Ukraine, balak sumali sa NATO. Ngayon, ang Russia, ayaw po nilang sumali ang Ukraine kasi mangyayari mga sanggay, magiging very open po yung kanilang bansa sa any attack. Kaya ayaw po ng Russia. Ngayon, mga sangkay, nagpumilit. Doon po nangyari yung digmaan, mga sangkay. No? So, ayon po dito, si Zelensky daw po ay nag-warning na. Nahihirapan na po sila sa battle na ito. Kulang na po sila ng mga kagamitang pandigma, kulang na po sila sa pinansyal, kulang na po sa mga malaki ang problema nila, mga sangkay. Well, ganun talaga pag nasa digmaan eh. At ang pagkakaalam po natin, tinulak lang din po ang Ukraine sa digmaan na ito. Hindi naman talaga sila ang dapat haharap sa Russia. Dapat kasi, Amerika. Kaya nga lang, itong presidente ng Ukraine, medyo mahina po, mga sangkay, mag-isip. Hindi niya namalayan na sila ang ginawang proxy. Ayun, mga sangkay, sila ang naikipagdigma ngayon. O, diba? Ganun po ang nangyari. Kaya nga ang tanong dito, possible ba maging kagaya ng Ukraine? Maging gaya ng Ukraine itong Philippines? Kasi tayo din, mga sangkay, di ba? May problema po tayo. China. And possible daw, sabi ng mga, ngayon nga, mga sangkay, di ba? May mga official po tayo. Nananawagan na po na pumasok na sa reservist o pagiging sundalo itong marami sa ating mga kababayan para any attack daw na mangyayari or any situation, ready po tayo. Mga sangkay, parang ewan ko lang, ha? Alam niyo kung gusto talaga natin, gusto natin mag-claim, hindi lang po dapat sa West Philippine Sea. Andyan pa po yung Sabah. Hindi po natin nakiklaim yan. Diba? Yung Malaysia, kamatch po natin yan. Kamatch po natin yan. Pagdating po sa
digmaan. Well, anong opinion niyo dito mga sangkay sa Ukraine? Tingin nyo ba ito na po yung ending ng Ukraine? Tatapusin na nga ba ng Russia? At tuluyan na bang ilalaglag ng Amerika ang Ukraine? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.